Parañaque. Sa puntong ito mga kapuso, pupunta po tayo sa Mindanao. Magtungo po tayo sa Basilan kung saan may naganap umanong balot snatching o pandurukot po ng balota. Nakatutok dyan si Jiggy Manikan. Jiggy! Mike, bago natin puntahan itong Basilan ay mabuti naman at naibalik na itong ilaw dito sa Zamboanga, partikular dito sa Southcom Elementary School. Kani-kanina lamang ay pumutok pala ang fuse dito ayon sa mga otoridad at kagad naibalik ang ilaw. Pero sa kabila nito, makalipas ang may 4 na oras na pagsasarado ng presinto, nananatiling mabagal itong bilangan dito dahil 10 boto pa lamang sa ngayon itong nabibilang at lahat ng 10 boto para sa presidential candidate na si FPJ. Yung ibang mga kandidato sa pagkapresidente, wala pang boto. Yung sa Vice President, 8 kay Loren Legarda at 2 kay Noli De Castro. Isang bagong problema na naman ang na-encounter nitong mga teachers dito dahil yung boto ni Ramon Revilla ay hindi nila mailagay sa election returns dahil wala doon ang pangalan ni Bong Revilla. Salip isang Rosario Angel ang naandon sa listahan ng election return ng COMELEC. At nagtsatsaga nga itong mga guro dito sa paggamit ng improvised tally sheet na sila na lamang ang gumawa dahil wala na rin na-provide itong COMELEC. Kaninang umaga nagtungo din ang GMA News sa Basilan at nasaksihan nga doon ang pag-agaw ng isang ballot box ng isa sa mga residente sa Lower Sinangkapan, Tuburan, Basilan. Ang residente ay nakilalang si Haja Fatma Sali at ayon po dito sa militar, ito ay, ayon dito kay Sally, inagaw daw niya yung ballot box upang i-secure laban doon sa mga armadong kalalakihan na nakitang umali-aligid doon sa lugar. At ito nga ang kanyang paliwanag pero kung susundin nga ang batas ay ito'y bawal ang paggalaw sa anumang paraphernalia o ballot box lalo na sa panahon o oras ng botohan. Nagkaroon ng gulo kanina kasi may mga rebelde pumunta dito at bigla nilang tinakbo yung ballot box bilang isang pagtatanggol lang nila sa ballot box. Yung mga rebelde na daw yun galing sa mga sa bundok. Si Sally po ay yung babae na nasa likuran na merong headdress na puti para sa isang Muslim. At ayon po sa militar ay may impormasyon sila na ilan sa mga pugante ng Basilan Provincial Jail ang mismong umaali-aligid upang mangharas ng mga botante at manakot dito sa, partikular dito sa Tuburan, Basilan. May mga grupo daw na dito talaga namumugad at ito ang nangaharas ng mga botante upang paboran ang isang kandidato na na-identify na ng militar. So ngayon nga ay matindi ang seguridad na ipinoprovide dito ng militar at hindi raw sila titigil hanggat hindi nakukuha ng maayos ang resulta ng eleksyon. Jiggy, nung nag-report ka, excuse me, Jiggy, excuse me kanina nung nagre-report ka mula dyan sa Zamboanga, brown out. Generator lang ng GMA yung ginagamit dyan. Nagbalik na ba yung kuryente dyan sa kinalalagyan mo sa Zamboanga? Dito mismo sa eskwelahan, Southern Command Elementary School, ay bumalik na yung normal na power supply. Dahil ayon sa mga otoridad nga ay may fuse daw na pumutok dito at naisaayos kaagad. Pero kanina, generator ng GMA yung ginagamit kaya nakapagpatuloy din naman ng pagbibilang. So yung pagkawala ng kuryente, dyan lang sa kinalalagyan mo, hindi sa buong Zamboanga, fuse lang ang naging problema dyan. Hindi naman sa buong Zamboanga. Maraming salamat, Jiggy Manikan. Hindi naman sa buong Zamboanga. Okay, maraming salamat, Jiggy Manikan, nakatutok live mula sa Basilan at sa Zamboanga. Susunod, kilalanin ang mga artistang nag-alay ng kanilang serbisyong totoo. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras. Dumako naman tayo sa Visayas. Pinahinto raw ang pagboto sa 10 presinto sa bayan ng Antique dahil nagkaubusan ng balota. At alamin din natin ang update sa pag-atras ni Congressman Augusto Sijuco sa pagkakongresista ng Iloilo. Nakatutok si Chris Misahon live mula sa Iloilo. Mel, hindi nakaligtas ang Turn Visayas sa ilang mga kapalpakan. Tulad na lamang kanina sa Haniway, Iloilo. Umabot sa 1,000 ang first-time voters na hindi nakaboto dahil wala ang mga pangalan nila sa certified voters list. Sinisisi ng mga botante ang COMELEC. Yung nag-ooperate ng computers ng COMELEC, hindi regular employee at hindi
officers, kundi mga casual employees ng either ng COMELEC o ng munisipyo. Pero man sa COMELEC, kasalanan daw ng mga botante dahil hindi opisyal ang hawak nila mga certificates of registration. Walang perma ng administering officer, parang walang application na natanggap ang election officer. So hindi makakaboto. Isa pang masaklap na pangyayari ang naganap sa bayan ng Tobias Fornier, Antique. Galit na galit ang mga botante sa nasabing bayan. Itinigil ang eleksyon dahil naubos sa mga balota. 10 presinto ang naubusan ng mga balota at 45% ang hindi nakaboto sa araw na ito. Alas 9 pa lang kanina ng umaga, naubusan na ng balota. Sabi ni Chairman Nabalos, sobra-sobra yung balutay. Bakit kulang? Ay, maghintay pa raw ng yung sobrang nasa baryo. Dalhin pa rito. Anong oras kami buboto? Hindi ka ba madala dyan? Nagutom ka. Ilang oras ang hihintay mo? Makatapos, madali na lang. Madali na lang. Naku, mga ilang oras na ang madali na yan. Matiis mo ba yan? Naglibot-libot sa mga kalapit na barangay ang mga opisyal para humanap ng mga balota. Pero tilang konti lang ang kanilang nakuha. Dismayado si Attorney Lydia Toong, former Provincial COMELEC Director ng Antique, sa naganap na kapalpakan. Isa rin siya sa mga hindi nakaboto. Kunti lang naman ang affected areas, and then I hope that by this time na na nila ang na resolve ang problema. Mananatiling nakapila ang hindi nakabotong botante sa presinto. Hanggat hindi sila nakakaboto ay hindi sila aalis dito. Mike and Mel, 3 bayan pa ang naubusan ng balota. Ito ang bayan ng Sebaste, Valderrama at ang San Jose. At kaugnay naman sa last-minute withdrawal ni Congressman Augusto Boboy Sihuko, kumpiyansa naman ng kongresista na walang problema sa ginagawa niyang pag-urong dahil kapareho naman sila ng apelyido. At wala namang kalaban sa pagkakongresista si Judy Sihuko sa 2nd District ng Iloilo. Mula dito sa Iloilo, ako si Chris Misaho, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Chris Misaho, nakatutok live mula sa Iloilo. Usaping showbiz and politics muna tayo, ihahatid ni Pia Guanyo. Pia. Maraming salamat, Mel. Time out muna sa taping at shooting ang ilan nating kapusong bituin para maging call center operator sa eleksyon 2004. Paglilingkod daw nila ito sa bayan. Pero ang kaso mo, ilan sa kanilang callers hindi yata na vote struck, kung hindi na starstruck. 108 ang presinto. Hindi lang mga media personalities ang sobrang busy ngayong eleksyon para maghatid ng serbisyo sa mga manonood. Naglaan din ang mga celebrities ng kanilang dedication para maging parte ng eleksyon 2004. Kaya't isiningit sa kanilang busy schedules ang mag-volunteer na sumagot ng mga tawag sa GMA call center. Kahit hindi pa man botante ang ilan sa kanila, gusto nang maging parte ng latest happening sa election. Siguro ito na rin yung way ko para makatulong, diba, sa kanila. Para maging part. Para maging part ako nitong election. Maghapon man ang trabaho, hindi mo raw mararamdaman ang pagod dahil magiging involved ka sa kapaki-pakinabang na bagay. Maraming nire-report na kami mismo parang, talaga, may mga ganun nangyayari. Hindi naman namin masasagot yung tanong. Pwede naman namin tanongin dito sa mga iba pa namin volunteers na mas eksperyensyado kaysa sa amin. Nakakatawa nga lang dahil may mga callers na unexpected ang tanong. Kanina merong matanda. Kuha niya number ko kasi hindi pwede. Mas bilang ko po yung tumatawag na may tinatanong ng tungkol dun sa botohan. Hindi ko po, mas madami po yung tumatawag na, hello, sino to? Sabihin ko, siyempre, Mark Heras po. Guys, titile, or pwede po malaman yung number niyo, or anyan po ba si Jeneline? Pasintabi daw po kasi hindi muna nila masasagot ang mga chismis at alok ng dates ngayon. Focus muna tayo sa eleksyon. Ako po si Pia Guanyo, nakatutok 24 oras. Abangan, dating Pangulong Estrada, bumoto sa loob ng kanyang kulungan. Walang pati na pagtutok dito sa 24 oras. Naman ang bilangan ng boto sa ilang presinto sa Dagupan City. Alamin natin kung bakit
Nakatutok doon si Jay Taruk. Jay. Natanggal yung connection nito sa mapunta. Yung yellow. Babalikan po natin si Jay Taruk sa Dagupan City. Samantala, alas 9 ng umaga bumoto si dating Pangulong Joseph Estrada sa loob ng kanyang detention cell sa Camp Kapinpin. Ang kanyang pagboto ay pinamahalaan ng Regional Director ng COMELEC sa Tanay Rizal, si Attorney Juanita Icaro. Bago bumoto si Estrada, ipinakita pa ng COMELEC ang blankong ballot box. Una rito, inilin ni Estrada na makaboto sa kanyang bayan ng San Juan. Subalit di siya pinayagan ng Sandigan Bayan. Samantala, sa Xavier School naman bumoto sina Senadora Loy Ejercito at Jinggoy Estrada. Siya nga ho pala, napapanood ang 24 oras at ang eleksyon 2004 coverage ng GMA7 sa Mercury Billboard sa Quiapo Plaza Miranda Branch. Nagsimula po ang pagpapalabas dyan kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 12 huyan mamayang hating gabi. Susunod, isang hurado sa laban ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez. Umaming nagkamali siya sa pagbigay ng puntos. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 oras. Mga kapuso, nagbabalik po ang 24 oras. Bahagi pa rin po ito ng ating eleksyon 2004 marathon coverage. Alamin po natin sa puntong ito ang pinakahuling bilang po ng AMA Quick Count. Narito po ang resulta ng bilang ng mga boto sa mga sandaling ito sa mga kandidato po sa pagka-presidente. Ang makikita po natin mula dito sa aming computer, ang nangunguna po ay si Fernando Po Jr. na may 27 mahigit na libong boto. Pumapangalawa, Gloria Macapagal Arroyo, 25,226 na boto. Pangatlo po, Panfilo Lacson, 13,446. Pangapat, Raul Roco, 6,675. At Eduardo Villanueva, number 5, 6,227. Tignan po naman natin sa pagkapangalawang Pangulo po. Narito po ang pinakahuling bilang na magbubuhat po sa AMA doon po sa aming Studio 2 dito po sa GMA Network Center. Sa pagkapangalawang Pangulo, mga kapuso, ang nangunguna po sa mga sandaling ito, Loren Legarda, 35,795. Noli De Castro, 31,163. Herminio Aquino, 4,586. At Rodolfo Pajo, 690. Tignan po naman natin ang resulta po ng bilang ng AMA sa mga tumatakbo po sa pagka-senador. Tignan po natin kung sino po ang nangunguna sa sandaling ito. At ilalabas na po namin sa ating computer. Ito po ay partial at unofficial na resulta. Panguna pa lamang po itong mga kapuso. Mar Rojas, number 1, 36,991. Richard Gordon, number 2, 28,853. Aquilino Pimentel, number 3, 28,548. Alfredo Lim, number 4, 28,544. Ramon Revilla Jr., number 5, 26,728. Sa pang-anim po at iba pang mga pwesto ay paalam po natin sa inyo mamaya po sa pagpapatuloy po ng eleksyon 2004. Bukod po sa eleksyon, mainit ring pinag-uusapan ngayon ng ating mga kababayan ang laban kahapon ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez sa Las Vegas. Umamin po ang huradong si Bert Clements na nagkamali siya sa pagbigay ng puntos sa unang round kung saan nakitang-kita, 3 beses napatumba ni Pacquiao si Marquez. Ang binigay niyang score ay 10-7, pabor kay Pacquiao, sa halip na 10-6, gaya ng ibinigay ng dalawang iba pang hurado. Dahil dito, naging tabla lang ang laban. Pero malungkot po itong sinabing to ng Nevada State Commission na hindi pa rito sapat para iprotesta ni Manny Pacquiao ang nangyaring labang. Nagbabalik si Pia Guanyo para sa karagdagang showbiz balita. Pia. Thanks, Mel. Mga kapuso, nasaksihan natin ang mga artista sa panahon ng kampanya. Ngayon naman, silipin natin sila sa paghain ng balota. Yan ang chika ni Lars Santiago. Bago pa magtanghali, dumating na si Richard Gomez sa Pitwazon Elementary School sa Quezon City. Mag-isa siyang pumasok at naghanap ng kanyang pangalan.
Tahimik siyang bumoto at nagpalagay ng indelible ink. Pagkatapos niyang bumoto, nagkwento pa siya sa naging problema ng ilang botanteng nakarating sa kanya. May tumawag na sa akin sa Pampanga. Ang nirereklamo doon yung mga polis. Marami sa kanila hindi na pinaboto dahil pinirmahan na yung kanilang voters list, no? Medyo tinanghali sa pagboto ang mag-asawang Dingdong Avansado at Jessa Zaragoza. Dumaan pa raw kasi si Dingdong sa puntod ng kanyang lolo. Halo-halo ang nararamdaman ngayon ni Jessa. Kinakabahan din, natitensyon, pero more on more of excited. Pagkatapos bumoto, hindi naman naiwasan ni Aramina ang mainis dahil may bagong issue tungkol sa kanya. Nasulat kasi sa tabloid na nagpunta raw sa Amerika ang mga kapatid niya sa amang si Chuck Mathay. Nagalit daw ang mga ito dahil si Ara lang daw ang pumapapel sa kampanya ng mga Mathay. Huwag naman nila intrigahin yung pamilya ko. Over na kayo Hindi ko inaan yung mga pamilya nyo. Huling oras na ng eleksyon, dumating sa polling precinct ng White Plains ang mag-asawang Rudy Fernandez at Lorna Tolentino. Nadatna na nila roon si Caridad Sanchez. May isang hiling sina Doboy at LT sa eleksyong ito. Hindi magbuwis ng maraming buhay. At sana, clean and honest election talaga. Magbilangan talaga ng tama. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Ayan po ang ating oras para sa Showbiz Balita sa araw na ito. Ako po ang inyong kapuso, Pia Guanyo. See you tomorrow. Back to you, Mel and Mike. Salamat, Pia. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ako po ang inyong kapuso, Mel Tiangco. Magdamagan po ngayong gabi hanggang bukas ng tanghali ang aming coverage na eleksyon 2004. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Hatid namin bawat sandali. Serbisyong totoo. Dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras.